may hinanaing ito. Mga pet peeves ni Raven. Ito na. Siguro sa akin, bilang mga researchers, huwag nyo gawing transactional yung pag-take part ng mga tao na yan sa research ninyo na kailangan namin kayo para sa respondent yun lang. Hindi, kasi ilalatag nila yung buhay nila sa inyo. Kaya nga considered sila as co-researchers. Or ano sila, tawag dito? Hindi sila respondent, participant sila eh. Kasi they take part dun sa research. Co-researchers din sila. Source sila eh. Siguro yun lang. Parang nalulungkot lang ako kasi Lalo very na sa transactional quali. eh. Lalo na sa quali, considered as co-researcher ang respondent. So, Nalulungkot ako dun sa nagiging shift ngayon na ginagawa niyang transactional na wala kasing, hinubad ng tao yung lahat ng defenses niya eh. walang puso kasi yung research, lalo na kung academic requirement. Oo. Depende sa tao. Depende sa kung paano fina-frame ng mga professors din sa Oo. kanila na, ito, yung research nung isang araw may kausap ako estudyante. Sabi ko, it's a good topic. But the problem is, pag nalaman nyo, anong pake natin? 'Di ba? So, hindi lang siya, ang sagot niya kasi, sabi ko, bakit nyo kailangan malaman yun? Ang sagot niya sa akin, kasi hindi natin alam. So, walang Knowledge research ka pa. about dito. Oo, walang research about dito. Sabi ko, sige, bigyan mo ako ng rason or bigyan mo ako na anong gagawin natin kapag nalaman na natin yung reason na yan. Wala siyang maisagot. Sabi ko, pero pag nabigay mo, open naman ako eh. Alam ba, nakapagbigay siya, nakapagsabi siya, sige, go. Wala. Nagpiga na siya buong gabi, wala. Diba? Ibig sabihin, nagre-research tayo hindi lang para chumismis or for academic requirement. Nagre-research tayo para may mag-progress, either yung society or yung scientific knowledge o kung ano man. So, ethically speaking, when it comes to compensation, as long as the amount is hindi siya makaka-apekto doon sa performance. Okay? So, for example, sobrang sensitive ng topic, libre. Okay? So, may mga parts dyan, possibly lang, hindi ko sinasabing lagi. May mga parts dyan na, itong question po ayoko sagutin. Nabigyan kita 1,000,000. Kwento niya lahat. Baka, mag-imbento pa siya para mas dramatic. Lalo na sa experimental, yun ang problem. So, ethically speaking, although walang range, walang amount eh. Basta kung ano yung effort, yun yung ibibigay mong tamang compensation. Usually nga, yung mga nagsa-survey bawa na anong station po napapanood nyo, bla, ganito, ganyan. Ballpen lang, pamaypay. Ganun ang pinapamigay nila. Ayoko kasi ng nawawala yung tao sa research eh. Simpleng nga lang tubig. Diba? Pagdating, painom lang eh. Painom. Hello po, Merienda. kamusta? Okay ka po ba? Mainit sa labas, no? So hindi nangangahulugan din na walang compensation, walang siningil na pag-usapan yung walang Okay na bayad. yun. Wala na rin kayong ibibigay na even refreshment. Huwag kayong maging de-remote. Pero yun nang nalulungkot kasi ako na nawawala yung interest sa tao, nawawala yung tao dun sa research, nagiging ikaw ang data mo, tinatrato yung participant mo na maghuhubad ng defenses niya para sabihin lahat ng mga experience na insecurities and whatnot eh. Ang laking bagay nun eh. Tapos, Kunin ko na to ha. laking bagay nun tapos ganun lang. Tapos hindi ka pa mababother na, okay, tapos na po ang research namin, ito po siya, para po mabasa ninyo. Hindi, wala man lang communication afterwards. Parang nagpasalamat ka para lang sabihin yung salitang salamat pero hindi ka talaga thankful eh. Ewan ko, siguro, ko lang to, ito nga ako, di ba, mga pet peeves, 2 cents lang. But yun, ang gusto ko is ayokong mawala yung humanity side. Kaya pag gano'n din, ito, Kasi nga nagre-research tayo sa kapakinabangan ng tao. kailangan yun, di ba? Parang ano ang benefits nasa ethics natin yan eh. 'Di ba? Ano yung beneficence hindi lang ng tao pati ng society. Sabi din, 'di ba? Dapat sa psych nagbe-benefit ang society. Kaya siguro may mga naglumalapit sa akin magpapa-advise. Sabi ko, medyo nabablock sila siguro ng tanong ko pero hindi ko naman intention 'yun. Gusto ko kasi maintindihan kung bakit nila gusto yung mga topics nila eh. Talagang pag tinatanong, ano gusto mong malaman sa participant mo na yan? Hindi kasi pwedeng curious lang kayo. Oo. Part 1 yun. First yun. Pero hindi sapat yung curious. Gusto ko lang malaman, chismosa ka lang nun. Yung kailangan, ano yung puro heart mo or advocacy doon sa certain topic na yun. For example, if you're planning to do a research with indigenous people, you have the heart for them. Diba? For the oppressed, you have the heart for them. For the students, you have the heart for them. Kasi sila yung magbe-benefit eh. Kaya nga, lalo na sa quali, kailangan may reflexivity ka. Nakaka-relate ka doon sa inaaral mo. Para mas may proper lens ka sa pag-interpret, hindi ka mamimislead. Yes. Tama naman yan. Hindi, ganun din naman ako ngayon, no? Katulad din kay Javen. Ngayon nga, pero recently, lagi ko namang nare-remind yung mga tao na babalikan nyo yung mga respondents nyo. Oo. At during the data gathering procedure,
Sabi ko, pero syempre yun nga, may consideration kasi estudyante pa lang sila, wala naman silang Mm. kakayanan na talagang mag-compensate ng significant, that's the right term, 'di ba? Pero sabi ko nga, konsiderasyon. Kung alam mong wala kayong budget na magbigay ng mga token or pamasahe, kayo na lang yung pumunta.